So naganap na nga po ang bigating heavyweight world title fight sa pagitan ng dalawang heavyweight knockout artists na sila Daniel Dubois at Fabio Wardley. Inabangan talaga ng mga fans ang bakbakan na ito dahil gustong makita ng lahat kung sino ang may mas mabagsik na kamao sa dalawa. Gawa ng pareho silang isang laban lang ang umabot sa desisyon sa mga panalo nila. May record kasi si Dubois bago ang laban na 22 wins to 21 knockouts sa 3 talo. Habang si Wardley naman ay may malinis na undefeated record na 20 wins with 90 knockouts at walang talo. Pero agad nga pong pinatikim ni Wardley ang lakas ng kanyang kamao matapos niyang pabagsakin ng 2 beses si Dubois sa first and third round. Pero nagpakita nga po ng tibay at puso si Dubois dahil lumaban ito ng buong tapang at nakipagpalitan ng kamao sa kamao hanggang sa nabasag na ang mukha ni Wardley nang dahil sa mga suntok ni Dubois. At pagpasok ng round 11 ay dito na tinigil ng referee ang laban dahil wala nang nagiging sagot pa si Wardley. Dahilan kung bakit nakuha ni Dubois ang panalo via 11th round technical knockout. Dahil sa panalong ito ni Dubois ay siya na ngayon ang bagong WBO Heavyweight World Champion. Kinukonsidera naman ng mga British boxing fans na ito daw ang fight of the decade sa kontinente ng Europa nang dahil sa ganda ng naging bakbakan ng dalawa. Sa kabilang banda naman mga idol ay muli nga pong lumaban ang minsan ng tinalo ni Janriel Casimero na si Philippus Nitumboa kanina lamang, kung saan hinarap nito ang dayong Amerikano na si Leonardo Carrillo. Naging maganda ang bakbakan ng dalawa at punong-puno ito ng aksyon, pero sa bandang huli ay nakuha pa din ni Philippus ang panalo via unanimous decision. At dahil dyan ay napanatili niya pa din ang kanyang pinanghahawakan na WBO Global Super Bantamweight Belt. Ang titulong nakuha sa kanya ni Casimero nang talunin siya nito mahigit 3 taon na ang nakakalipas. Hanggang ngayon po ay nangangati pa din si Nitumboa na makipag-rematch kay Casimero dahil buo ang kanyang paniniwala na dinaya at ninakawan daw siya ng panalo sa naging laban nila. Bukod kay Casimero ay gusto rin ni Nitumboa makatapat ang undefeated top Pinoy prospect na si Carl James Martin. Ayon kay Nitumboa ay madaling laban lang daw para sa kanya si Wonderboy. Maniwala daw tayo at sa hindi ay pagkain lang daw ito sa kanya at handa daw siyang patunayan ito sa lahat ng Pinoy boxing fans kung bibigyan siya ng pagkakataon ni Martin na magtuo sila. Kahit siya pa umano ang dumayo sa Pilipinas ay papalag siya. Hindi umano siya nag-aalala na dayain siya ng mga hurado sa scorecards kasi pag naglaban daw sila ni Martin ay hindi naman umano aabot sa desisyon ng laban kasi knockout daw talaga ang sasapitin nito sa kanya. Para po sa mga hindi nakakaalam ay kay Casimero pa huling beses natalo si Nitumboa. Magmula noon ay nanggagaling na siya ngayon sa 6 na magkakasunod-sunod na panalo. 4 dito ay via knockout. Kasama na dyan ang first round knockout na panalo niya sa tumalo kay Marlon Tapales na si Yukinori Oguni sa undercard ng Casimero versus Saul Sanchez. Sa ngayon ay may record na si Nitumboa na 18 wins with 50 knockouts at 2 talo lamang. Samantala, nagsalita naman nga po si Shakur Stevenson patungkol sa fantasy match sa pagitan ni Floyd Mayweather Jr. at Terence Crawford. Kung si Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. ay nagkasundo na matatalo si Mayweather kay Crawford kung nag-abot ang dalawa ng prime versus prime, ay masyadong ligtas naman ang naging sagot ni Stevenson. Ayon sa kanya ay 50-50 daw ang laban ng dalawa kasi mahihirapan umano si Mayweather sa pagiging switch hitter at pag-southpaw ni Crawford dahil mga southpaw umano ang nagbibigay ng problema kay Mayweather. Pero si Crawford naman umano ay nahihirapan din sa mga orthodox na kagaya kay Yorkis Gamboa at Mean Machine. Kaya mahirap daw talagang masabi kung sino ang mananalo sa dalawa. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.